Mabuhay Binyan, mabuhay Mapuan. I am Julian Grace L. Burgos, a BM.Com student, and I am with my partner. At I am Trinity Gail Santos, also a BA.Com student. At ngayon, nandito tayo sa Alberto Mansion, Binyan, Laguna. So, bago ang lahat, bakit nga ba tayo nandito? At anong purpose ng vlog na to? We're here to see the scenery of Alberto Mansion. Dito rin natin makikita kung ano ang nakapaloob sa mansion na to. Also, the purpose of this vlog is to feature the historical place of Alberto Mansion. And it is about rich history and stories. So, maghahanap tayo ng mga iilang tao para i-interviewin. So, let's go! Ang bahay na ito ay kilalang pagmamay-ari ni Lorenzo Alonso de Alberto na ipinamana kay Teodora Alonso na nanay ni Dr. Jose Rizal noong siya'y yumao na. Sinasabi din nila na minsan nang nanirahan dito si Jose Rizal noong kabataan niya at nag-aaral lang daw siya sa private school na malapit dito. Habang naglalakad tayo, hayaan ninyo na ipahayag namin yung aming kaalaman tungkol sa mga dating nakatira dito. May nabasa kaming mga article kung saan sinasabi na minsan nang nabanggit ni Dr. Jose Rizal na ang kanyang lolo ay dating deputy ng Pilipinas sa Spanish Court at marunong siya ng iba't ibang lengguwahe. Napangasawa niya noon si Brigida de Quintos at naging anak nila sina Narcisa, Gregorio, si Teodora na nanay ni Jose Rizal, si Manuel at ang kanilang bunso na si Jose. Naging bahay nila itong mansyon noong mga panahon ng 1800s. May mga nagsasabi din noon na ang lolo ni Jose Rizal ay ang pinakamayaman o di kaya isa sa pinakamayaman sa bayan nila noon. Habang naglalakad tayo dito sa mansion, a little not so fun fact na trivia. Actually, yung mga gamit dito, sabi nila, marami ditong replica na lang. Kasi yung original na gamit nito is kinuha na nung real estate owner na nakabili nitong lugar na to. Siya si Jose Aquizar. Tapos yung mga original na gamit dito, nilagay niya sa kanyang resort sa Bagac, Bataan. Itong bahay na ito ay gawa sa isang bato na isang uri ng gusali na nagmula sa panahon ng Kastila sa Pilipinas. Ito ay isang bersyon ng tradisyonal na bahay kubo ng mga Christianized lowlanders na kilala sa paggamit nito ng masonerya gamit ang mga materyales na bato at ladrilyo at kalaunan ay sintetikong konkreto. Bukod pa rito, kanina nabanggit namin na dito nakatira ang dating bayani. Pero, alam nyo ba na may mga nagsasabi din na hindi daw totoo iyon at hindi siya tumira rito? Dahil daw mayroong alitan sa pamilya nila noon. May mga historical accounts daw kasi noon na nagsasabing ang bunsong anak ni Lorenzo na si Jose ay anak niya sa labas. At hindi ito tanggap ni Teodora, kung kaya't hindi sila tumira sa mansyong ito at sinasabing sa Santa Cruz siya noon nakatira. Kadahilanan na ding doon siya nag-aaral noon. Maghahanap rin tayo dito ng mga pwede nating ma-interview. Good morning po. Ano pong name nila? I am Jasmine Ann of Sardegna. Age po. I am 21 years old and ito naman si Joshua F. Sardegna. Siya ay 22 years old na. Kailan po ang birthday nila? Ako, July 22, 2002. Siya, September 27, 2001. Sorry, di kasi siya nakakapag... Okay na po. Ang tanong ko lang po, ano pong alam nyo na history sa Alberto Mansion? Ang alam ko po, tong Alberto Mansion, ano siya, kasi dati po, taga Binyan po kasi talaga ako. So, dati po, ang alam ko, gumuho po to bigla. Tapos,
Tapos ilang years din siyang nakatenga na nakaguho lang siya ganon. Tapos sa pagkakaalam ko din pag-aari to ng Tiyahin or Tsuhin ni Rizal. So kaya maganda talaga na pinreserve nila to. For the last question po, dapat po bang pag-aralan si Dr. Jose Rizal at bakit? Para sa akin kasi utang na loob natin yung kalayaan natin. Kung hindi dahil sa kanya, kung hindi dahil sa nationalist ideas niya, yung pagmamahal niya sa ating bansa, ganon. Hindi magiging colonial lang tayo ng Spanya o kaya ng Spanya, oo. Pero although medyo nag-fail si Rizal kasi pagtapos ng Espanya, nasakop tayo ng Amerikano. Pero malaking bagay yung nagawa ni Rizal. Kaya kailangan, even after generations and generations of Rizal, kailangan maano pa rin yun. Ma-celebrate, ma-commemorate. Kasi malaking bagay yun sa liberty natin ngayon. Ayun lang Thank po. you so much po, ate. Thank you po. As a PA communication or bilang isang komunikador, the life lesson that I learned from the blog is that mas naa-apply ko sa sarili ko yung mga bagay na nakakalap ko sa history at mas nagiging interesado ako sa bawat kwento o history na aking nakukuha na kung saan maaari ko itong ibahagi sa ibang tao at makikita rin na sobrang laki ng pagkakaiba ng pamumuhay noon at ngayon. Sabi nga nung na-interview namin, mahalagang pag-aralan si Dr. Jose Rizal dahil utang na loob natin ang kalayaan natin. Bilang isang humanista naman, maraming aspect ng pagiging tao yung pinapahalagahan natin. So sa akin, mas lalo siyang nag-intensify in a way na nare-realize ko, in a way na mas lalo ko siyang tinetreasure. Mas lalo kong tinetreasure yung naging past natin, mas lalo ko nagiging eager para pag-aralan pa kung ano yung naging buhay nila noon at kung anong meron tayo ngayon. Parang on another side of it, it gives me that sense of appreciation na yung mga bagay na ginawa nila noon, ito yung nag-lead sa kung anong meron na tayo ngayon dito. So, siguro mas lalo ko siya siguro ngayon bilang isang estudyante na nagtapos sa kursong ito. Tingin ko, aalis ako sa course na ito na dala-dala yung mga natutunan ko at mas lalong tatatag yung pagiging Pilipino ko.